Well, okay, that's where I disagree with the Senate President insofar as he's now using this action of the Supreme Court to justify charter change. No? In the past, or historically, Senator Toto, when he was Senator Tito, when he was Senate President, was a staunch critic of charter change. And in fact, his leadership in the Senate was one of the big reasons why Chacha always died in the Senate. So this signals a big change for him personally. Now he's saying, well, because of all this, we should do Chacha. And in that statement, he mentioned for amendment of economic proposal. So medyo, I think sinasakyan, or sinasakyan yung nangyaring ganito para itulak naman yung agenda ng charter change. Yeah, I agree, ma'am, no? Sapagkat napakabigat po ng implikasyon, bagamat bupols, may pagkatarantado ng uri ng pahayag, pero dahil gamit niya ang plataforma ng Senate President, ang implikasyon po niyan na ang isang institusyon ng gobyerno na dapat ay nagiging balanse at nagiging daluyan ng demokratikong respeto at courtesy among branches of government, nagiging facilitator ng banggaan at hidwaan at ng disrespect. Yun ang punto namin ni Ma'am Lorraine. Kung ordinaryo lang siya na Itbulaga, noon-time host show, kahit araw-araw niyang sabihin yun, effect. Pero dahil siya ay Senate President, bitbit niya ang liderato ng Senado at hindi siya pinupuna ng kapwa niyang senador sa kanyang kabulastugan, may effect po yun na ang pagbabastos niya sa desisyon ng Korte Suprema sa napakahalagang issue tungkol sa pag-interpret ng saligang batas at ang hindi pagsalaula at pag-abuso sa mekanismo ng impeachment ay isa pong pagpapakita ng hindi lamang kawalan ng respeto, kundi kawalan ng kaalaman sa relasyon ng gobyerno. Grabe, nakakayaho itong si Tuta Soto, no? Mantakin nyo, gusto niya hong baguhin ang saligang batas. Gusto niya ho na magtsatsa tayo dahil lamang hindi nila ma-impeach itong si VP Sara. Naku, labo, o panibagong diversionary tactics na naman yan na pinag-uusapan nyo sa Malacanang. Yan, kakadivert nyo ng issue, nagka-diverticulitis ang amo nyo. Sa tingin natin, itong si Ping Lacson, mga kababayan, hindi ho yan nag-graduate dyan sa One Ball University. Buti pa naman itong si Ping Lacson, naiintindihan niya na ang katangi-tangi siya ngayon ng pamahalaan na mag-i-interpret ng saligang batas. Walang iba kundi ang Korte Suprema. Ito, sabi ni Ping, ang kanyang Senate President Pro Tempore, Ping Lacson, dyan sa labas ng desisyon na yan ng Korte Suprema, na pagtitibay doon sa unang lang desisyon na unconstitutional na yung impeachment laban dito kay VP Sara. Oy, Tuta Soto, makinig ka dito sa Senate President Pro Tempore mo, ha? Ito. Agree or disagree, right or wrong, just or unjust, faultless or defective, we must accept and respect the Supreme Court ruling on the unconstitutionality of VP Sara Duterte impeachment case. They are not called the gods of Padre Paura for nothing. Naiintindihan mo na yon. Ako, yung gods of Padre Paura for nothing, hindi mo natin naiintindihan yan. Hindi naman tayo nagpupunta dyan sa Padre Paura, kaya hindi natin naiintindihan. Dapat pinaliwanag mo sa baba, Ping, para maintindihan namin kung ano ibig sabihin ng the God of Padre Paura. Sa mga nakakaalam, comment nyo sa baba, no? Hindi natin naiintindihan. Pero, ang sigurado dito, kung ano man yan, ang inyong mga punto de vista, dyan sa naging unanimous decision ng 15 Associate Justice at isang Chief Justice, ha? Kung ano man ang kanilang napagpasyahan, mga nag-aral ho sa batas yan. Baka gumagapang ka lang, baka ginagawa ka pa lang ng magulang mo, Tuta Soto. Yung iba dyan, binabasa na sa saligang batas. Anak ng tokwa, hindi ka man nga lang abogado, kung makapagmagaling ka, akala mo kung sino, yarin lamang pinakikialaman nila. Yung kapangyarihan na ibinigay sa amin na baguhin na saligang batas, magtsatsa na tayo. Tsatsa para saan? Hindi para dakpin yung mga magnanakaw sa pamahalaan. Magtsatsa tayo para ma-impeach si VP Sara, urur. Mantakin yung mga kababayan, maging yung mga taga-makabayan, kontra dyan sa gustong mangyari na yan, itong si Tuta Soto. Ito partida, gusto na nilang ma-impeach si VP Sara. Kung pwede nga lang tanggalin na, tatanggalin na. Pero yung sinabi nitong si Tuta Soto, na ngayon willing na siyang magtsatsa, dahil nga sa ginawa na yan, desisyon na yan ng Korte Suprema, pati yung mga taga-makabayan, itong si Congressman Tino, nag-react doon sa sinabi nitong si Tuta Soto. Pagkikaroon natin mga kababayan. Mamaya ko, balagbag ito. Doc Lorraine Badoy, talagang inanho niya warak ho itong si Tuta Soto sa mga argumento nitong si Doc Lorraine Badoy dito sa video na to. Re-recta ho muna tayo dito kay Congressman Tino. Senate President. Okay.
Well, Congressman, we already heard Senate President Tito Soto floating the idea of meeting with their counterparts, the members of the House of Representatives, and discuss the possibility of charter change and amending these rules on when it comes to the impeachment process. What are your thoughts on that? Well, okay, that's where I disagree with the Senate President insofar as he's now using this action of the Supreme Court to justify charter change. In the past, or historically, Senator Toto, when he was Senator Tito, when he was Senate President, was a staunch critic of charter change, and in fact, his leadership in the Senate was one of the big reasons why Chacha always died in the Senate. So this signals a big change for him personally. Now he's saying, well, because of all this, we should do Chacha. And in that statement, he mentioned for amendment of economic proposal. So medyo, I think sinasakyan, or sinasakyan yung nangyaring ganito para itulak naman yung agenda ng charter change. Yeah. Maliwanag ho yun mga kababayan ha, maliwanag ho yun na yung itong si Tuta Soto, siguro na nabubuwang na ho itong si Soto, no? Sa tingin natin ha, malagay natin sa mga kilos niya na yan, hindi na ho normal eh. Sa tingin niyo ba, magkomento ho kayo sa baba, sa tingin niyo ba nabubuwang na yan si Tuta Soto? Kung tingin niyo, hindi man lamang sa yung mga para sa kapakanan ng sambayanan ng ating magiging dahilan para magkaroon tayo ng charter change. Mag-charter change tayo. Ang katangi-tanging dahilan para mabilisan ang impeachment kay VP Sara. Anak ng Petrang Garapata. Tarik tayo kay Doc Lorraine Badoy. Palakpakan muna natin itong si Doc Badoy. No? Isa siya mga talagang idolo. Pinapakinggan, sinusuportahan nating political vlogger o kung ano pa man ang tawag sa kanya, commentator o observer, watcher. Suportado ho natin yan. Panoorin ho natin mga kabayan. For me, a political prostitute like that, he has just really unmasked himself further, no? And he given us even more reasons to believe that he's nothing more than a noontime show host, a political prostitute, a buffoon who has no respect for the Constitution. But it's really, for me, particularly galling to have to listen to him lecture learned men and women of the justices of the Supreme Court when he himself has spat on the Constitution that he says is defending now, di ba? Nilelecturean mo ang Supreme Court justices. Ikaw, one ball university ka na binaboy mo ang saligang batas dyan sa pagdedepensa mo sa pinakamalalaking mandarambong sa Pilipinas, di ba? So it's particularly galling to have to listen to this buffoon, no? Yeah, I agree, ma'am, no? Sapagkat napakabigat po ng implikasyon, bagamat bupols, may pagkatarantado ng uri ng pahayag, pero dahil gamit niya ang plataforma ng Senate President, ang implikasyon po niyan na ang isang institusyon ng gobyerno na dapat ay nagiging balanse at nagiging daluyan ng demokratikong respeto at courtesy among branches of government, nagiging facilitator ng banggaan at hidwaan at ng disrespect. Yun ang punto namin ni Ma'am Lorraine. Kung ordinaryo lang siya na itbulaga, non-time host show, kahit araw-araw niyang sabihin yun, what effect? Pero dahil siya ay Senate President, bit-bit niya ang liderato ng Senado at hindi siya pinupuna ng kapwa niyang senador sa kanyang kabulastugan, may effect po yun na ang pagbabastos niya sa desisyon ng Korte Suprema sa napakahalagang issue tungkol sa pag-interpret ng saligang batas at ang hindi pagsalaula at pag-abuso sa mekanismo ng impeachment ay isa pong pagpapakita ng hindi lamang kawalan ng respeto, kundi kawalan ng kaalaman sa relasyon ng gobyerno. Nakalimutan ba ni Tito Soto? Kami ni Ma'am Lorraine, hindi kami mga abogado. But you don't need to be a lawyer to understand the basic operations and principles of government relations and operations. Number one, ang legislative, ang executive at ang judiciary magkahiwalay pero magkakadugtong ang kanilang function pero hindi sila pwede mag-overlap. Pagdating po sa pag-interpret ng batas, pag-interpret ng mga desisyon ng anumang branches of government at pag-interpret ng saligang batas, only the Supreme Court is authorized to do that. Wala nang iba pa. So kung hindi kinikilala ni Tito Soto ang kapangyarihan at otoridad ng mandato ng Korte Suprema na mag-interpret ng mga akto including akto ng Kongreso na ito'y dapat na aayon sa batas, lalo na sa saligang batas, what will prevent Tito Soto na hindi rin kilalanin ang iba pang karapatan at respeto sa batas? Kagaya ngayon, kinikilala ba niya na dapat bumitaw na at maglayas na sa poder si Marcos Jr. dahil nasa batas din po yan na kapag wala ng pagtitiwala ng taong bayan sa iyo, pwede ka mag-resign at dapat ipanawagan ka mag-resign. Instead, umaakto si Tito Soto bilang special agent, tagapagtakip, tagapagtabon, hindi po
para sa kabutihan ng Senado at ng mamamayan, kundi para sa pagsulong ng kriminal na gawain na ang itinuturong mastermind sa pandarambong at pagnanakaw ay si Marcos at si Romualdez. Nagiging tagapagtakip siya. Nagiging spokesperson pa siya minsan ni Marcos. Nakakahiya po yun sapagkat he is using the resources. He is using the platform of the Office of the Senate President para mag-inganyo ng disrespect at ng krisis sa relasyon ng mga basic operations ng government branches. Kaya po ito dapat pinupuna. Kung gusto niyang maging tagapag-atake ng Korte Suprema, mag-resign siya bilang senador. Mag-resign siya bilang Senate President at mag-apply siya bilang tagapagsalita o barker ni Marcos, katuwang ni Claire Castro. Then he can do that. But as long as he is representing the Senate, a certain branch of government required also to balance and check the powers sa mga branches of government at dinidisrespect po niya ng Korte Suprema, ito po ay mahalagang punahin. Yan ang punto namin dito ni Ma'am Lorraine. Sapagkat mali, paluktot at delikado na payagan yan na umiral ang ganyan mga asta ni Tito Soto. Napaka-deplorable ng kalibre ng mga ibang senador natin, no? I really want to talk about that also, Eric, kasi kaya lang naman naging senator yan dahil sa Itbulaga niya, di ba? And that show, that noontime show, that inane noontime show, I really blame on a generation that has dumbed down the Filipino people. No, honestly, one of the Personally tayo, hindi na tayo nanonood yan. Huling panonood ko niyang Bulaga na yan, nung pang kay Maine at saka kay, kay Alden. Tagal na noon. Hindi na ako tayo nanonood yan eh. Yung... Marami tayong mga idolo dyan, pero dahil nga dito kay Tota Soto, ayaw na natin. Diba? Hindi na tayo nanonood yan. Kalukuhan na lang yan. Di ba? Nagkaroon pa sila ng... Pero doon sa issue ng kung sino may-ari ng Bulaga, syempre, TBJ talaga yan. Diba? Yung mga ano dyan, wala namang karapatan dyan. Eh, sila talaga nagpasigat yan eh. Pero dito sa isa na to, tayo, ika nga, kung maaari, huwag na hukay ng manood na show na yan. Manood na lang hukay na PH Update. Kasi sa PH Update, marami hukay mapapanood dito. Diba? Marami yung mapapanood dito. Nandito si Doc Lorraine. Si Kung Mike, Attorney Vic. May live si Attorney Vic. Napanood yun ako pa. Mamaya panoorin natin. greatest things maybe I've done as a mother is my children don't know who Tito Vic and Joey are. But yet Filipino children, no, on a daily basis, their parents invited these buffoons into their houses, no, by watching that, and it really has dumbed down the discourse na naging bobo ang Pilipino. Kaya biro mo, bobotohin mo yan, taga One University. But again, no, demokrasya ito eh, no. Actually, sila Aristotle, sila Plato, they really look down. I can't recall now kung sino yung Greek philosopher. I think it was Plato who looked down on democracy kasi parang you're being led by a group of uneducated people, no. So what Eric, okay, are we okay? Yeah, you're correct about saying that. So I'm saying, no, habang nandyan tayo na we should really educate our people na bakit nyo binoboto yan? Bakit nyo binoboto yan? Bakit nyo binoboto si Lito Lapid na ang ginawa lang ay tumingin sa butike, 'di ba? At saka sa mga smugglers pa, 'di ba? Bakit nyo binoboto yung noontime show host na yan? Na walang ambag sa ilang cycles na yan, ano? So 30 again, years in the Senate, ma'am. Ilan? How long? 30. 30. Are you kidding me? My God, 'di ba? So really, no, it's really a reflection of who we are as a people, that we would have something. Like even Laila De Lima said, he came out with a post, no? Eric, she says, I'll read it out. Si Laila De Lima said, the Supreme Court's ruling rests on technicality. She's correct. Magagamit ito sa susunod na filing. Totoo. Still not a vindication. No, it is an amazing vindication. Wala pa ring nalinis na pangalan. Lalo ikaw. Wala namang nalinis sa pangalan. Bakit nadungisan ba yung pangalan ni Inday? Nadungisan ang pangalan ninyong mga kayo lang nagpapaniwala dyan. But look at the trust rating of Inday. Yeah. Diba? It is solid from the time she sat as Vice President to this day. Yeah? Wala pa rin nalinis na pangalan. Ikaw, anong pangalan mo? Diba? Yes. Nung SOJ ka, nung Secretary of Justice ka, you cuddled drug lords. And you exchange sexual favors as well as financial favors with drug lords inside BJP. Ang pangangabit niya, when she was sa Department of Justice, she was still in office. Dahil namin niya in national television na kinakabit niya ang kanyang driver. Siya mismo nag-amin in public television program. And Eric, yung mga driver, hindi lang isa pati. May iba pa siyang mga bodyguard, yung police sa Senado. Mahilig kang ka ha? Dapat palagi na. Pambira talaga si Laila. Nag-testify na pinapapasok niya sa kwarto niya. Those are revelations. Pati yung pagpunta niya balik-balik sa kanay
JB Sebastian, no? May itsura yung si JB Sebastian. Yes, yes, oo. Balik-balik Yeah. na doon sa kubol ni JB Sebastian hanggang Yeah. madaling araw na siya bago lumabas. Yeah, yeah. That's all public record, di ba? And in, Yeah. in ano, plenary, in ano yan, nilabas yan, di ba? So I'm saying, people who live in glass houses, you cannot throw stones, no? I mean, bakit ka nagsasabi dyan ng linis-linis pangalan? You're a joke, di ba? Yung joke nga sa'yo, saba, di ba? At saka, Janelle, di ba? Huwag So mong I'm saying, kalimutan ng kwan, ha? Huwag mong kalimutan yung kanyang unliquidated niya is Yeah, almost yes. 198 million sa Department of Justice at ang kanyang no resibo at walang paliwanag na 98 million na confidential fund niya na lumayas lang siya sa DOJ, wala pong paliwanag sa kuha ito. Naka-flag pa rin po ito. Kagaya rin ng antivirus sa PhilHealth Yeah, na yeah. mahigit 1 billion ang na-flag sa kanila, hindi na ibalik ang pondo, tinakasan lang nila. yeah, and also Eric, si Percy Sandanya ng Akbayan na Yes. tumanggap ng 150 million kay Martin Romualdez para pumirma. Mga magnanakaw kayo, Percy Sandanya, yan sinasabi-sabi mo dyan na ikulong mga kurakot. Kurakot. Kayo yon. Napakalalakas ng loob nyo, may pa-chanting pa kayo na mga ikulong ang mga kurakot. Hindi nyo wala man lang kayong lakas ng loob sabihin ang pangalan na Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Bongbong. Laila de Lima, tumigil kayo. Okay? Nakasusulasok talaga yung moral posturing ng mga ito. She's on all the time, constantly, itong mga dilaw na to, constantly on the moral high horse. Mahigi pa si Digong, no? Sinasabi niya talaga, dami akong babae. Di ba? There are no avowals to virtue. Di ba? Ito si Flavi, oh my God, di ba? Ay, sa to, ma'am, ha? Ibang gaming pala ginagawa mo, ha? Nila ni Virus, no? Na grabe ang kanilang immaculate adoration. Yeah. Sinasabi nilang museum for remembrance of those who were victims of AGK or extrajudicial killings. Never again. Wow. Never again. Pero tahimik kayo sa anak ng diktador na sobra pa ka magnanakaw sa tatay niya. Tahimik kayo sa pandarambong ni Martin Romualdez. Binibless niya to yung mama. Naalala ko, si Akop, sila Bante, ang iba pa nag-misa-misa siya. Diladala nila yung papeles ng impeachment complaint na binasura ng Senado at ng Korte Suprema, nagbibindisyon siya. Tumakbo ang mga empleyado ng House of Representatives. Dahil nandun si Romualdez, nang magsaboy na si Flavi Villanueva ng holy water nila, umusok ang buong paligid. Akala ng mga empleyado, ma'am, ay mayroon pong sunog. Umusok at umapoy, literally. Dahil sa pagbubuhan. Totoo, ma'am, nagtakbuhan ng mga ang mga empleyado. You're not joking? That's not a joke, Yeah. Eric. Yan pala, ma'am, ay nag-short circuit din ang electric fan. Pero kasabay ng pag-visit ng kanilang holy water, umusok talaga, kaya nagtawanan ng lahat. Akala nila umusok dahil yung mga demonyo tinamaan ng holy water ng adik na pari. There are forces at play talaga. There are forces at play talaga that in the external world, no, they mirror what's really going on, no? So si Marcos is sitting there on the podium and sinasampal siya ng Philippine flag. Di ba? It's very symbolic. No? I believe in those things. I believe in the woo. No? Yeah, really. Yeah. Speaking of Marcos, ha, buwanan kita ng reaksyon mo, ha. Bisita kahapon si Joy Belmonte, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Marcos was nowhere to be found. He was never in Cebu. Hindi siya nag-attend ng ASEAN Consultation Conference. Hindi rin siya nagpakita sa awarding of Outstanding City Mayor something award kay Joy Belmonte. Si Ralph Recto lang nandoon. Major city ito, mayor na alkalde ito, nowhere to be found si Marcos. You know, Eric, no, mga kababayan, sa isang demokrasyang maayos, no, dapat nandiyan na yung vice president. Siya na nagte-take over kasi obviously may malubhang sakit itong si Bangag, di ba? Kaya lang the administration was built on destroying Inday and making sure that she never gets anywhere near the presidency, di ba? So it will not happen. It will not happen that they will give the transition of power to Inday, no? I cannot imagine them doing that. So dapat alam na natin 'yon, no? And we should act from there. We should act from there kasi the one that suffers is the Filipino people, no? Yesterday, the ano ba to sa 3%, the growth rate of our economy is 3%, basta bumagsak siya. Kapan yung GNP, Gross GNP. National Product. Yes, correct. Bumagsak. Bumagsak ng 3%. talaga. No? So, ang tapos we're going to have to brace for another one like that. Talagang bulusok ang ating ekonomiya. And these are not just numbers, no? Parang walang ibig sabihin nun, yung pinaka nasa baba ang maghihirap, nagugutom na nga, andyan na nga yung mga numero off the charts ang hunger rates ngayon, self-rated hunger. Yes, Ibig totoo. sabihin nito, nagugutom na ang Pilipino. Alam niyo ba napakadali na problema ang hunger? Kasi ibig sabihin nun, papakainin mo. Di ba? Ganun lang. Pero hindi ginagawa, lang nagsisilbi ng maayos sa gobyerno ngayon. Kasi ang gobyerno ngayon, the entire government is being machinized to
protect and defend Bongbong Marcos and to cover up for his crimes and to make sure that they hang on to power instead of serving the Filipino people. And what did I learn from PRRD? The poor, they only have government. No? Pag hindi nagsilbi ang gobyerno, yan ang nakita natin. Kaya dumami ang CPP, NPA, NDF. Kasi sa kanayunan, grabe yung, alam mo Eric na mga kababayan, nagtrabaho ako buong adult life ko sa mahihirap, no? Yan talaga ang advocacy ko. But when you go sa kanayunan sa bundok, it's a different kind of level of poverty na I've never seen. Sa sila talaga yung very vulnerable sa CPP na nandyan mga buitre nag-aantay yan na talagang sasabihin lang nila yung totoo. Ba't pa kayo maniniwala sa gobyerno? Lumaban tayo sa gobyerno, no? Tayo naman dito gusto natin pababain si Marcos in a peaceful manner, in the democratic processes, di ba? So, yun yung challenges sa atin ngayon, no? Yung mahalaga pong punto na yun, Ma'am Lorraine, na binuksan mo, that even if there is an apparent question on the severity and critical level of illness na mayroon po si Marcos Jr., ang epekto kasi niyan po, ma'am, mga kababayan, under the rule of law, sa saligang batas, he can be declared already as incapacitated. Kaya nila tinatago. May nagsasabi nga, Ma'am Lorraine, these are speculations. Kasi nga gray, vague, malabo ang mga pahayag at walang full disclosure of information. Baka hindi na ito diverticulitis. The way he is now being gone for 3 days, pabalik-balik siya sa ospital, baka may colon cancer, may liver problem, may kidney problem, bakit hindi sinasabi? At hindi na ipapakita si Marcos Jr. At that time na pinagdudahan ang health condition ni former President Duterte, sinagot ng Korte Suprema ang mga petitioner. We don't need to mandamos or order the President to come out. He is coming out every night, making briefing and telling the nation kung anong program niya. He's talking to the nation, he's talking to the people, at lahat ng schedule niya, nakikita siya openly. Ngayon, 3 araw na si Marcos Jr. hindi nakikita. This is already tantamount to a creation of a condition where there can be already the need for declaration of vacancy to the office of the presidency by due of facts na incapacitated to continue discharging the duties and functions si Marcos bilang presidente. At nagkataon, incidental lang po ito, pero hindi nila maiwasan na ang nakalagay sa saligang batas, it must be the vice president who is going to take over as the duly constituted authority to succeed the presidency in case of vacancy, either by way of death sa presidente, by way of resignation, by way of impeachment and conviction sa impeachment, or by way of incapacity due to serious illness. So si Sara Duterte talaga ang kinatatakutan nila. Kung kaya itinatago ang totoong pangyayari, ang totoong impormasyon kung gaano kaluba ang kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. Your take on that views, ma'am? Yeah, yan yung challenge sa atin ngayon. And anybody who really loves our country and really wants our country to move forward, no, smooth transition, will really get into this, di ba? But we see that they're not like that, di ba? So, magkakaroon tayo ng crisis pag umabot tayo dyan sa punto na yan. Pero alam mo mga kababayan, Eric, no, ang problema kasi dito sa mga ito, hindi nila kilala si Inday. Si Inday nga, no, hindi siya talaga power hungry, and I would venture to guess, no, and it's an educated guess, is that if she sits in as president of our country right now, she's not going to go on a vengeful party. No, hindi revenge party, no. She will serve the people agad. Alam mo kung ba't ko alam? Kasi pag nag-uusap kami, sasabihin niya, I'll tell her something, na nagita naman ginawa ni Bangag, ganyan-ganyan. Kawawang tao? Paano yung ganun? Parang ganun yung isip niya. Ganun yung isip niya, parang siya yung tatay niya talaga na, paano yung tao, paano yung serbisyo, paano yung ganyan. Kasi nga siya, ang essence talaga ni Inday, na essence ng mga Duterte, ay lingkod bayan. Hindi siya politika at all. Hindi siya a politician. Unlike her father who's a politician, very si Inday kasi very straightforward, very ganyan, And ang gusto lang niya talaga magsilbi. Yan talaga ang joy niya. Alam mo yon, Eric, 'di ba? Kaya ka nga Kasi iba yung joy na nakapagsisilbi ka. Na nakita mo bumubuti ang buhay ng taong bayan. Hindi yan yung bola. Totoo yan, nakita ko yan kay Inday at saka yung capacity. So, napakaganda. Kaya I can't see it happening I cannot see it happening, no? So that's our conundrum right now. Pero baka yung tinatawag na universal justice, tadhana na at pagkakataon at panahon na kukuha sa kanya. The more that they hide the truth, the more that it will become worse and getting to worst. Pwede pong mamatay siya habang hindi na nila matatago ang bangkay, ma'am. Pag 1 linggo, 2 linggo na hindi na siya nakikita, ibang bagay yun. And when ang tadhana ay nandiyan na, Ma'am Lorraine, hindi mo na yan mapipigilan. Kaya gusto ko pong kuhanan itong opinion mo, ma'am. Kay hapon,
nagpahayag din po itong CPP Kamatayan Black Party List. Sabi nila, hindi pa naman patay ng impeachment laban kay Sara Duterte. There will be filing of impeachment complaint na ito'y pinagandaan na at mananagot siya sa kanyang pag-abuso sa poder niya at sa kanyang pag-abuso at pagwalda sa pondo. Itong CPP, NP, NDF, ma'am, alam natin na nagkakaroon ito ng calibrated alliances. Right now, may pitik sila kay Marcos, pero target pa nilang durugin si Vice President Sara Duterte at ang Duterte political camp. Yung reaction to this, ma'am, in our remaining 10 minutes na pagsasama sa program na ito, na sinasabi nila Teddy Casino na ipapa-impeach nila muli si Sara Duterte next week. Well, Eric, if there's anything that you guys, the former rebels, have taught me, is that may purpose lahat yan sa yung mga salot na yan, sila Teddy Casino, mga CPP na yan. And again, it's recruitment. Always have an issue, di ba? To come up with lies like Inday is corrupt. No, she's so not corrupt. Di ba? So, para kailangan nila yung issue na yan. Na-clear na yan ng COA. No? Kaya lang kailangan nilang ulit-ulitin. Kasi wala silang makitang issue kay Inday. Kukunin nila si Bangag, kukunin nila si Trillanes, no? Yan si Madriaga, mag-iimbento like that. But, again, no, what you guys have taught me is para may issue sila, para makapag-recruit sa mga anak natin at para makapagkuha ng ano. No? So, much better if you explain to us, Eric, what the method in this madness is. At mukhang yun nga mamang nangyari. They want to derail the real impeachment complaint against Marcos. There is a circulation of pictures right now ng special meeting ni Speaker Budjiti, ni Lisa Masa, ni Franz Castro, ni Titi Caseno, at iba pa mga CPP operatives. The way they did the meeting with Martin Romualdez 2 years ago. You meant pala the impeachment of BBM. Kasi man parang binargain. Yeah. Na ang target talaga nila, kung mari ipapa-impeach nila si Marcos para hindi lumabas na selectively against the Vice President. But the real target is the Vice President. Kaya i-dismiss ang impeachment ni Marcos, pero pagbibigyan ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. That's their game plan. Yun pala talaga kasi ang balakid talaga upang hindi naman umbalik pa ang Duterte brand of leadership. Natakot ang CPP, NPA, NDF at ang mga oportunistang politiko kagaya nila Ontiveros, nila Trillanes at Dilima na manunumbalik ang matino at matuwid na pamumuno sa gobyerno the way it was done before during the time of Rodrigo Duterte. Ang balakid dyan ay ang pananatili ni Sara Duterte na very popular, na very formidable as an alternative na magiging presidente either earlier of 2028 or in 2028. Kaya nila itutulak pala na kunwari pinapa-impeach si Marcos pero mali man at kulang ang impeachment kay Marcos na complaint, pero kay Sara Duterte maganda, ipapausad nila ang kay Sara Duterte, hoping that it will have traction at the Senate, Ma'am Lorraine. Eric, may sabihin ako ha. Kasi ang ganda nung pagkakalatag mo, di ba? And all these years that we've sat together with the LCAC and ganon, information was available about the truth. Di ba? We've divulged it at a great risk to our lives, di ba? And it's not just us, no? It's the age of information is upon us. Kasi I want to point out something. Kasi lagi natin pinag-uusapan yung mga corrupt na politicians. But in reality, there are a lot of corrupt Filipinos. And I'm talking about bloggers who are paid by Martin Romualdez and Bongbong Marcos and Lisa Marcos to cover up for them. No, and for me, no, they are just as guilty as these plunderers and itong mga drug addict na to, covering up for them. Itong mga vloggers na ito na nagpapabayad kayo. There's a video of me, of supposedly me in a recording, no, na ako daw ay, it's supposed to be my voice talking to but it's obviously not me, no. So they're doing all of this, but let me just, look at them in the eye. Nobody can ever say that about me. Na may binabayaran ako or may binabayaran ako. I will never get into any of that. And also, oh yeah, definitely, no, definitely. So, ito yung gusto ko talagang isipin natin ngayon, yung mga vloggers na yan, mga putang ina yan. Kasama kayo sa pagwasak ng Pilipinas, kasama kayo sa paglunod ng ating mga kababayan, kasama kayo sa pagkamatay nila, pagsira ng mga bahay nila, pagkawala ng mga anak nila, kasama kayo dyan. At yung sumpa sa inyo, katulad ng sumpa sa mga pamilya nitong mga magnanakaw ni Marcos at mga nandiyan sa Kongreso, ganun din. Alam mo ba, na sinabi ng kaibigan kong Muslim, sinabi ng imam sa kanila na 7 generations ang curse sa ganyan, sa blood money. I believe that. We only need to look at Ferdinand Marcos Jr. Who would want to have a son like that?
I mean, not for all the money in the world. And look at the curse to FM Senior na nagkaroon ka ng anak na ganyan kasi magnanakaw yan si FM Senior. Tama. Sa dami ng ninakaw niya na pera sa Pilipino, yung anak niyang si Bongbong Marcos, kahit gaano kadaming cocaine kaya niyang bilhin. So ngayon, naging drug addict siya. Na ngayon, sila Sandro Marcos, mga addict din. Addict Na din. ngayon, meron kang asawa katulad ni Lisa Marcos na addict din. Kasumpa-sumpa ang mga buhay nila. And that's not just going to be for politicians but for you, vloggers as well. Yes. Papabayad para sa ating bayan, winasak niya din. I second the motion. At mama, hindi lang yan hundreds of millions ang ginagasto. Billions of pesos. I know. May mga bahay sa Ang lalaki ho ng mga sweldo ng mga yan, mga 500,000, 600,000. Yung mga vlogger, lalo na yung merong mga nanonood ng mga tag 20,000, mga 10,000, mga ganun eh. Pagka nag-use ka sa mga yan ng mga nasa 100,000, naku, million na ho ang binabayad ng Malacanang sa mga vlogger na yan. Mahal, mahal. sasakyan na binabayad sa kanila, condo units na minimaintain. Condo. You're correct about that, Ma'am Noreen. At ako po ay wala nang maidadagdag dahil pinuntuan mo na ang At tayo dito sa PH Update, wala na rin may daragdagan. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Palakpakan natin ito si Doc Badoy at itong si Ka Eric. Maraming salamat ho. Hindi natin bibig. Sunod na, Doc Badoy, mag-ingat po kayo kung nasang lupalot man kayo ng daigdig ngayong mga panahon ito.